bilis. Naalala ko nung isang linggo, nung magsisimula ang February, sabi ni Sister Daisy, February na. Ngayon, it's the last Sunday of February. Tama ba ako? Pero lang kung may February 32. Meron pa siguro, no? Kaya lang wala hanggang 29 lang ang February. Amen? So, next kita natin, next month na, kalain nyo yun, March na tayo magkikita, so ganun kabilis ang panahon. No? Sabi ko nga, bawat anak ng Kristiyano will be coming from glory to glory to glory. Tingnan mo yung katabi mo kung nagniningnig na ang mukha. Pinapawisan na yan. Amen. Hallelujah. Sige, it's gonna end the last part of our series. No? Yung series natin for this month, it's all about love. Yung first week natin, we tackled about how to love God. Pangalawa, how to love your spouse. And then last week, how to love your families. And today, ano naman yung pag-uusapan natin? Okay? So before that, sabihin mo muna sa sarili mo, ako ay blessed, ayoko ma-stress. 1, 2, 3. Grabe yung mukha niya. Ayoko ma-bless. Ayoko ma-stress. Ulit. 1, 2, 3. Ako ay blessed. Ayoko ma-stress. Yan. Dapat kitang-kita na ayoko ma-bless. Sige nga. 1, 2, 3. Sigaw natin, sabihin mo, pinagpala ako. 1, 2, 3. Talaga, kitang-kita mo, pinagpala, no? Pinagpala ako. Amen. Talagang pinagpala siya. Amen. Okay. So, 2024, ulitin natin to, the year of answered prayer. So far, 8 weeks na ba? Meron na bang nasagot to sa mga sinulat? Meron na ba? Meron na. Iba, may nasagot na. Praise the Lord, no? We still have like 10 months to go and yung iba nasagot na yung ating prayer. Ganon kabuti ang ating Panginoon because He is the answering God. Siya yung Diyos na sumasagot ng panalangin. Hindi siya bingi, hindi siya nagpipingi-pingihan sa ating mga sinasabi. In fact, sa sinabi niya sa Isaiah, bago nyo ibuka ang inyong bibig, sinagot ko na kayo. Amen? And it's always yes and amen. Pinag-aralan natin yan. Okay, this is real love, the symbol of love. And today, ito yung golden love rule. Sabi nga sa Mark 12:30, let me read it to you. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Yun yung unang-una. Ang bawat Kristiyano, ang focus natin dapat ang Diyos. Wala na tayong pag-uusapan dyan. Si Lord, si Lord, si Lord. It's only Jesus or nothing. Siya ang sentro ng buhay ng dapat Kristiyano. Siya ang dapat dahilan ng bakit tayo nabubuhay. Siya lang ang dapat nating sinasandigan sa oras na tayo may problema. Dahil yun ang una, love the Lord your God. Sabi nga, yung ating triune being. Ano yung triune being? Body, spirit. Lahat yan. Kaya dito, with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your... Yung buong ikaw dapat sa Diyos. Ang tanong, buong ikaw ba nasa Diyos? Tignan mo yung katabi mo kung kay Jesus yan. Uy, amen daw. Praise the Lord. Amen. Okay, the second is this, sabi, love your neighbor as your love yourself. Dito magkakatalo. Ako mahal ko si Lord. Ako mahal ko si Jesus. It's all or Jesus. Pero pag sa kapitbahay ko, bahala siya sa buhay niya. Kaso, hindi natapos sa love your neighbor. Paano raw mamahalin yung neighbor as your self? Wala tayong ligtas. Kasi kung paano mo mahalin ang sarili mo, dapat ganun mo minamahal ang kapitbahay mo. Kung paano mo minamahal o tinatrato ang kapitbahay mo, ganun nagre-reflect kung paano ka nagmamahal sa sarili mo. Paano mo minamahal ang kapitbahay mo? Hindi yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, how can we love ourselves? Yun muna. Kasi hindi ka pwedeng magmahal kung ikaw mismo hindi ka marunong, hindi ka pwedeng magbigay ng pagmamahal kung ikaw mismo hindi mo alam mahalin ang sarili mo. How can you take care of your family if you don't know how to take care of yourself? Sasabihin mo, trabaho para sa pamilya ko. Pag may nangyari sa'yo, paano pamilya mo? Tama, hindi. Lalo na yung mga breadwinner, yung mga papa, na talagang alam ko, masisipag yan. Talagang madaling araw, gumigising na yan para lang makakain. Yung iba nga, isusubo na lang, ibinibigay pa sa anak o sa asawa. Kaya lang, ang tanong, paano kung may mangyari sa atin? Paano kung may mangyari sa iyo? Paano sila? Diba? So dapat pag-aralan natin, paano natin mamahalin ang ating sarili. Yung biblical way. Kaya ang title ng pag-aaralan natin, How to Love
yourself. Sabi ko una, how to love God, how to love your spouse, how to love your family, and now, paano ba natin mahalin yung ating sarili? Ang teksto natin is taken from Daniel 1:3-16. Let me read. Then the king ordered Aspahas, chief of the court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family of nobility. Ang nangyari, yung Israel, sinakop ng mga Babylonia. At ito, kakaiba, no, ang mga Kastila, sinakop tayo, sila ang pumunta rito. Tama? Wala pa kasi ko noon, hindi ko pa nakita yon. Kayo, nandito na ba kayo noon? Nung sinakop ng mga Kastila ang Pilipinas, yung iba, hindi na intindihan, tulog pa. Okay, pero ang mga Babylonia, kakaiba. Yes, they went to Israel, but in the end, kinuha nila yung mga Israelita at dinala sa Babylonia. Ganon ang ginawa nila. Bakit? Gusto nila na wala nang babalik sa kanila. Kumbaga, wala nang tawag dito, maghihimagsik sa kanila para ititrain nila yung kanilang mga royal citizen. Tignan nyo rito, to bring into the king's service. Sino yung mga gagawing alipin? Yung mga nobility, yung mga maharlika, yung mayayaman. Kasi alam niya, itong mga ito, ang mga matatalino, ito yung may pera, ito yung may kakayanan na lumaban sa kaharian ng Babylonia. Kaya ang ginawa ng Babylonia, kinuha nila itong mga mayayaman ito. Sabi niya, anong gagawin? Alipin nino ng hari. Ganong katalino ang Babylonia. Hindi lang nila sinakop, sinigurado nila na hindi ito babaliktad. Bakit? Yung mga bata na mga bukas makalaw ay maghihimagsik. Di ba ano sabi ni Rizal? Ang pag-asa ng bayan ay o kabataan. Amen? So, ang ginawa nila ng Babylonia, kinuha niya yung mga royal family at nobility. Then, young men. Ibig sabihin, yung mga bata, yung mga 15 anyos, pababa, yung mga talagang tinuturuan yung mga estudyante, without any physical defect. At hindi lang yun. Hindi lang basta bata. Kailangan walang sakit karamdaman. Ano pa? Handsome. Gusto nyo makita yung mga yon, yung handsome? Ano ba yung handsome sa Tagalog? Yun. Sabi nung siya, Pastor, sinungaling ka. Amen? Handsome, showing aptitude of every kind of learning. Matatalinong tao, well-informed, quick to understand, madadaling turuan. Grabe, ang galing ng Babylonia, no? Ang kinuha nila, yung mga madadaling turuan para gawing alipin ng hari and qualified to serve in the king's palace. He has to teach them the language and literature. Babaguhin ang salita, babaguhin ang literatura, babaguhin ang pagkain. Alam niyo mga Pilipino, mapapansin mo dyan, kahit saang pumuntang bansa, ang pagkain yan, pansit at adobo. Kami kasi, nakapag-abroad na kami, hindi mawawala sa Pilipino yung pagkain nila. Hahanap. Sa simula, ay, ang sarap ng biryani, ay, sarap ng shawarma, kasi nung bago kami sa UAE, ako talaga, kasi nagsimula ako sa restaurant, talagang yung menu namin, siguro isang taon yung kinakain ko. Kasi, masarap pizza house kami, ang dami, laki ng menu Pero, dumarating yung time, tara luto tayo adobo, tara luto tayong pansit, tara luto tayo ng galunggong, mamimili kami. Nagsawa kami sa pagkain ng pizza, nagsawa kami sa pagkain ng Arabo, yung biryani, yung ano pa tawag dyan, mga shawarma, lahat ng pagkain nila. Kasi bakit? Pilipino kayo. Magluluto ka ng adobo, magluluto ka ng galunggong, magluluto ka ng sarsyado, ng nilaga. Naalala ko pa nung nagbabago, nung nagsisimula kami, matipid kami, kasi syempre nagsisimula ka pa lang. Alam yung style namin, bibili kami ng mga ilang kilong galunggong. Ganun kami katipid. Ngayon, prito na lahat yan. Siguro mga 3 kilo. Daming galunggong, isang lutuan yan, kasi ilang ding naman kami. Pag may natira dyan, alam nyo gagawin namin doon? Una pala, sorry, hindi pala prito. Una namin ginagawa, pinapaksiw. Paksiw muna yan, dami, isang kaldero. Paksiw na galunggong. Tapos meron niyang, tawag dito, yung mapait, ampalaya, tsaka talong. Ngayon, pag ilang araw, hindi pa nauubos, prito na yan. Prito na yan, masarap-sarap, maasim-asim yung piniritong galunggong. Pag hindi pa rin naubos, hindi pa naubos kasi ilang kilo Sarsyado.
Gigisa namin ng kamatis. Sa totoo, ginawa namin yon. Bakit? Kasi hindi pwedeng mawala sa isang Pilipino yung kanyang pagkain. At kahit yung mga, sabihin na natin yung mga Amerikano na pumupunta rito, yung mga ibang lahi, hahanapin nila pagkain nila. Tama? Kaya maraming ngayong Korean food kasi mga Pilipino kinakain na Korean food. Ano mga sangyupsal, ano, di ba? Pare tayo nahahawa. At yun ang ginagawa. Babaguhin ng Babylonia yung kinakain ng mga tiga-Israel. No? They will change their language and literature. Gagawin silang Babylonia. Ano pa? And the king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. Ibig sabihin, pakakainin sila ng pagkain ng hari. Ulitin ko. Dahil tinitrain sila sa kultura ng mga Babylonia, ang pagkain nila, pagkain ng hari. Pag ikaw pagkain ng hari, ano yan? Masarap, hindi? Masarap. Kagabi, may napanood ako, second part na lang. Ngayon daw, pag pumunta ka sa Malacanang, buffet daw. Para ka nakakain sa Vikings, nakakain ka sa yung mga buffet na mga mamahalin. Doon, ganun daw pagkain sa Malacanang ngayon. Kasi, presidente yung nakatire. Ito, ganun din. Pakakainin sila ng pagkain ng hari. At syempre, pag pagkain ng hari, yan, mga karne, di ba, mga morcon, name it, nandun yan, lechon, lahat ng masasarap na pagkain. Kaya lang, syempre, hindi ka naman, Babylonia, amen. Okay, ganyan. But if may wine, they were to train for 3 years, pero makakainin mo sa 3 taon pagkain ng hari. So, ibig sabihin, binabago ka. Ano pang ginawa sa kanila? Among those were chosen were 3 from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names. Hindi lang yun, papalitan yung pangalan nila. So, binabago talaga sila. Halimbawa, siguro ako, Wendell, magiging pangalan ko, Wendy na. Kasi binago eh. Sila ganun, basta papaguin. Di ba yung mga Pilipino, pag pumunta sa Amerika, si Pedro nagiging Peter? Di ba dati yung Jose, pumunta ng Amerika, pagbalik dito si Joe. Totoo, di ba? Yung mga, kasi nababago eh. So, nagiging bago sila. The chief official gave the new names to Daniel, Belteshazzar, to Hananiah, Shadrach, Meshach, and to Azariah, Abednego. Binago pati pangalan. Talagang overhaul. 360 ikot, bago lahat. Pananamit mo, pagkain mo, pangalan mo, lengguwahe mo. Amen? Naalala ko si Daniel nung bago sa Canada. Hindi namin naturuan magluto ng adobo yan. Sabi niya, Mami, Daddy, paano ba magluto ng adobo? Kasi bakit? Hahanapin niya yung pagkain niya eh. Ngayon nagtatanong yun, paano ba magluto ng sinampalukan? Kasi paborito niya yun eh. Tututo naman. Bakit? Hahanapin mo kung sino kayo eh. Sa simula, masarap pagkain ng ibang lahi. Naman ito, sarap. Pero maniwala kayo, hahanapin niyo yung pagkain. Amen? So, ganun sila. Etong Babylonia, binabago kung sino talaga sila. From head to foot, damit, pangalan, pagkain, kultura, lengguwahe. Ang mga to, nawala ng bansa, nawalan sila ng lengguwahe, pati pangalan, nawala kasi binabago sila. Amen? But Daniel, ito na si Daniel, yung ating video, resolved not to defile himself with the royal food and wine. Kasi bakit? May mga karni yun, hindi niya alam, baka may dinuguan doon. Bawal sa kanila yun. Kaya sabi niya, ayaw niya na yung kanyang sarili ay madumihan ng pagkain na to. Kahit masarap pa yan, ayoko yan kung madudumihan lang yung pagkatao. Kasi itong mga to ay mga, kumbaga, talagang sumasamba kay Yahweh. Ay sabi niya, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. Kahit masarap ka, ayoko sa'yo. Kahit nakatakam-takam ka, ayoko sa'yo. Kung masisira naman ang pagkatao. Naalala niyo yung kwento ni Pablo nung nagpunta siya ng Athens? Di ba ang ganda ng paligid? Kung tayo, nagse-selfie na, nagpipicture na, nag-guru-grupi na. Pero si Pablo, dahil siya ay may Panginoon, sumama ang loob. Kahit ano ganda pa niyang lugar, kung yan ay makakasira sa aking pagiging Kristiyano, ayaw niya. Ganon din si Daniel. Ano sabi niya? He asked the chief official for permission to not to defile himself. Hindi siya sabi niya, hindi kami pwede ng ganito, baka may dugo. Hindi pwede kami ng ganito, yung luto nito, baka hindi ito niluto ng maayos. Hindi ba may tawag dito? Merong food culture ang mga Israelita. Meron silang tamang pagluto, yung mga dugo, hindi nila kinakain. Kaya sabi nila, nagpaalam sila ng maayos dun sa namamahala. Ito maganda. Pag inuuna mo ang Diyos, kakampi mo ang Diyos. Ulitin ko pag inuuna mo ang Diyos, kakampi ka ng Diyos. At pagkakampi mo ang Diyos, may pagpapala ka sa Diyos. Paano nangyari? Nagpaalam siya. Sabi, sinabi niya, Sir, huwag mo kami pakainin yan.
Ano sa amin kasi baka ka masira sa pagkatao namin Kung ikaw yung chip nila, magagalit ka. Bakit? Binabago ka nga namin Yun nga gusto namin Mawala yung pagiging Israelita mo Kaya lang, now God has caused the official to show favor and compassion. Dahil yung kamay ng Diyos nasa kay Daniel, dahil si Daniel ay mananampalataya ng Diyos, may blessing siya kay Lord. Amen? Hinawakan ng Lord yung puso nung chip. Sabi niya, pagbigyan mo to. Bakit? Kasi inuuna ako Tingnan mo yung katabi mo kung inuuna sa Lord. Inuuna ba si Lord niyan? Oo, pastor. Nag-devotion na nga, nag-praise and worship pa Munti ka na nga mag-opening prayer Ganun niya inuuna si Lord. Amen? Anong nangyari? But the official told Daniel, I'm afraid of my Lord the King. Sinabi niya rin yung takot niya, binabago kayo ng hari. Sabi niya, takot ako sa kanya who has assigned your food and drink. Siya mismo yung nagsabi, pakainin kayo ng pagkain niya. Masarap yan. Why should I see you looking worse than the other young men of your age? The king would then have my head because of you. Ang pinakakain sila masasarap, masusustansya. Ngayon, kung makikita ng hari na kayo, papayat, papatayin ako. Kasi pinapalusog nga kayo dahil kailangan maging ready kayo para sa servisyo na 3 years. Naalala niyo si Queen Esther? 3 years din ba siya pin-repair para iharap sa hari? Ganun, meron silang 3 years culture na kailangan bago ka magsilbi sa hari, 3 years ka tinitrain. Kaso ngayon, ang mga employer, pagpasok mo, walang train, trabaho agad. Noon may training, ngayon wala. Okay, so tingnan natin. Ayun na sinabi nung namamahala. Pag inuna mo si Lord, natutuwa siya. Ayan, okay. Daniel then said to the guard, kinausap niya, whom the chief official had appointed. So hindi na niya kinausap yung chief. Yun namang guard na nagbabantay. Sabi niya, please test your servant for 10 days. Sabi niya, subukan mo kami, 10 days lang. Give us nothing but vegetable and water. Huwag mong kami bigyan ng morcon, ng apretada, ng lechon, ng hamon, ng queso de bola, ng queso de triangulo. Ang ibigay mo sa amin, ano law? Gulay at tubig. Wala nang Gatorade. Wala nang Pocari Sweat. Wala nang lemonade. Tubig at gulay. Kayo, kaya niyo yung 10 days. Ano sabi niya? Tignan mo kami kung magiging mas malusog kami. 10 days lang. Okay, yung binigyan siya ng wisdom. Then compare us to the appearance with that of the young men who had eat the royal food and treat your servants in according with what you see. 10 days. Sabi nila, yung 10 days daw is number of tests. Yung tithes, ilang percent? 10. Yung disipulo, ilan? 12. Kayo ha. 12 disciples. Dapat testing yan. Okay, game. Tuloy. So, 10 araw, subukan nyo kami. 10 days walang kakainin. Gulay lang at tubig. Kung maganda, kung magiging pangit kami, payatot, sige, balik na kami sa kain. 10 days lang. O, ano ginawa? Okay, tuloy. So, he agreed to this test them for 10 days. At the end of the 10 days, they look healthier. O, sino gusto maging malusog? And nourished, better nourished, mas malusog than any of the young men who ate the royal food. Subukan nyo mga kapatid, gulay lang, tsaka kaan, tubig. Mas magiging mas maganda kayo at malusog. Try nyo lang. Challenge, ganun no? Walang ayaw mag-accepted. Okay, the guard took away their choice food and the wine they were to drink and give them vegetable instead. Dahil nakita nga nung guardia, mas maano sila, o sige, yan na lang kainin nyo. Pumayag. Okay, dahil doon yung pagpapala ng Lord. Ang blessing galing kay Lord. Tandaan na, ang favor galing kay Lord. Hindi yan sa galing. Nandun lagi yung kamay ng Diyos. Diba? The Lord give favor to them. Tandaan, pag inuuna mo sa buhay mo ang Diyos uunahin ka niya. Hindi yan dahil inuuna mo siya, dahil mabait ang Diyos. Dahil may biyaya ang Diyos. Amen? Okay, so tingnan natin na how to love yourself. Mabilis lang na itong message natin. Pag paumanin niyo po, kailangan namin umalis. May taping pa ako mamaya. Hindi, joke lang. Meron po akong check-up. Kailangan kong nakabalik na Novaliches agad. Okay, so how to love yourself. Paano ba natin mahalin ang sarili natin? Number 1, purihin mo ang Diyos. Walang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano para alagaan ang sarili niya, kundi purihin ang Diyos. Ulitin ko walang pinakamagandang gawin ng isang Kristiyano
para sa sarili niya, para sa pagkatao niya, para sa buhay niya, kundi purihin ang Diyos. Kasi pag hindi mo pinuri ang Diyos, sira ang katawan mo. Maniwala kayo sa akin. Amen? Kaya ngayon, may blessing kayo dahil nandito kayo. Ang pogi ng pastor niyo. Bagong kulay yung hair. May taping ako eh. Okay. But Daniel resolved not to defile himself. Ito mo si Daniel, inuuna talaga ang Diyos. Kahit masasarap yung pagkain, kahit na yan ay mga choice food, wine, masasarap na wine, wala akong pakialam dyan. Ang gusto ko, mapuri ang Diyos sa buhay ko. Amen? Kahit maganda pa yung palabas sa SM Santa Maria, meron na ba na? Hindi ako manonood ng sine, mamaya na lang, uunahin ko si Lord. Kahit malakas ang pamasada ngayon dahil maraming uunahin ko si Lord. Kahit tambak yung labada ko, uunahin ko si Lord. Kahit mayroon pang ayuda sa bayan, uunahin ko yun. Disgrasya. Ayuda lang pala katapat. Amen. Hindi, wala ano dito. Doon sa kabilang church yun. Amen. Sila, inuna nila ang Lord. Walang masarap-masarap. Tandaan, love the Lord your God with all. Sabi ko nga kanina, yung triune being natin, body, soul, and spirit, sa Lord nakatingin. Walang titig ng iba, kundi si Lord lang. Walang pagsisilbihang iba, kundi ang Lord lang. Walang uunahing iba, kundi ang Lord lang. Maniwala ka, gaganda buhay. Pag inuna mo ang Diyos, hindi ka talo. Amen? Tama ba? Parang hindi kayo sang-ayon. Amen? Pag inuna mo ang Diyos, sigurado ako dyan. Alam ko marami ng testimony rito na inuna ang Lord. Nung minsan, nung nasa Dubai kami, uso part-time. Ngayon, merong isa nag-part-time doon. Totoong story ito. Hindi ko bagay, hindi nyo naman sila kilala. Bible study namin, Webes. Yung Webes, maraming part-time doon. Marami, malaki. Actually, ang part-time doon, parang 100 dirhams. Tama ba? 100 dirhams. Ilang oras lang, parang 2-3 oras. Magkano yun? 1,200. Tsaka 100 dirhams, malaking pera na yun. Tapos 2 oras ka lang. Ito problema, oras ng Bible study. Meron kaming kapatiran, nagpunta talaga sa part-time. Disgrasya. Totoo. Pero pag inuna mo ang Lord, yung blessing ang babalik sa iyo. Huwag niyo nasubukan. Madidisgrasya lang. Yung iba, laki ng kita ko ngayon. Pastor, di ako nag-charge. Magta-tights na lang ako next meeting. Baka may magkasakit. Hindi ako natanakot. Hindi ako nanakot. So, hindi ako muna nanakot. Totoong mga pangyayari po ito sa mga pangyayari ng mga ibang kapatirang nakis na namin. Amen? Pag inuna mo ang Lord, may blessing yan. Meron nga nagbigay dahil sinabi ng Lord, bigay mo yung nasa wallet mo. Lord, pamasahe ko na lang ito. Bigay mo yan. Alam niyo, after several years, 3 kotse niya. Naalala niyo minsan na nagbigay siya sa Lord. Bakit? Pag inuna mo ang Lord, hindi ka talo. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, unahin mo si Lord. Sabihin mo, kung mahal mo sarili mo. Tingnan mo, kung mahal mo sarili mo. Unahin mo ang Lord. Yan. Takutin mo na. Amen. And Daniel said, praise be the name of God forever and ever. Wisdom and power is His. Itong si Daniel, kahit anong mangyari sa kanya, inuuna niya ang Diyos. Nailagay siya sa kulungan ng leon. Bakit? Kasi magpe-pray. Sabi kung sino raw magpe-pray, ilalagay sa kulungan ng Lord. Inuna ba niya si Lord? Hindi. Inuna. Ano nangyari sa leon? Nag-fasting. Nung tinanggal na siya, yung nilagay na yung mga iba, patay. Tapos na kasi fasting ng leon. Amen? Pag inuuna ang Diyos, may pagpapala. O ito yung 3 times, ito yung nag-pray siya di ba? Hindi siya natakot kasi inuna na yung Diyos. Kahit hari ka pa, yung pinagsisilban ko, hari ng mga... Tayo mo, tabi mo, sino pinagsisilbihan mo? Amen? Psalms 46:6, ito maganda. Sing praise to God, sing praises to our King, sing praises, magpuri ka. Pag praise and worship time, wag mo pansinin ang katabi mo. Kahit hindi mo alam ang lyrics, magpuri ka sa Lord. Pumalakpak ka, sumayaw ka. Si David nga, di ba? Halos mahubaran. Alam mo nyo noong mga panahon yun. At hanggang ngayon naman, ang royalty, hindi mo makikita sumasayaw-sayaw yan. Pero si Haring David, nagtatalon, di ba? At talagang nagpuri siya sa Lord. Sayaw siya ng sayaw.
At doon sabi ng asawa, ano ba itsura mo? Para kang walang dignidad. Parang ganun, di ba? Yung sa teksto. Si Mical ba yun? Tama si Mical? Ano nangyari kay Mical? Hindi nagkaanak. Si David pinagpala. Kahit siya yung mukhang kahiyahiya, sabi niya, hindi ko naman ginagawa to sa tao eh. Ginagawa ko to para kay Lord. Kaya every time na nandito tayo para kumanta, yung oras na yun, pag hindi para kantahan yung katabi mo, kantahan mo ang Lord. Kung hindi mo alam yung lyrics mo, malakpak ka na lang. Sing praises. Sabi, no? Magpapuri. May nagpupuri ba na ganyan? Ginagawa mo, pupuri kay Lord. Yung ba naman, nagsiselfone. Ginagawa mo, nagsiselfone kay Lord. Amen. Nagpupuri ka nga eh. He answered, I tell you, when there were silent, the very stones would cry out. Pag daw ang tao hindi nagpupuri, gagawin ng Lord, mga bato, gagawin niya magpuri. Kaya hindi nagpupuri, tingnan mo, baka mukhang bato na yan. Kapag praise and worship, alam niyo, buong buhay naman natin, dapat nagpupuri sa Lord. Kaya lang, binigyan tayo ng oras dito para magpuri. Alam niyo sa Saudi Arabia, meron silang ganitong gawain. Ginagawa nila yung kanilang kwarto, yung place of worship nila, kasi pag nahuli sila, pugot ulo. Soundproof. Kaya lang, meron daw time, talagang kahit anong gawin yan, hindi soundproof. Alam niyo, nagpatugtog sila, pero nakasarado. Nakikita lang nila sa video, sinasabayan nila, walang boses, tumakanta. Ganun. Walang lumalabas. Pero yung puso nila nagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos, wala sa sayaw, wala sa kanta, wala sa bibig, nasa puso. At makikita mo, yung kapatid mong nakatabi mo, kung talaga nagpupuri. Pero sabi natin, huwag mong tignan eh. Pero ang Lord nakikita. Amen? Ano pa sabi rito? Sabi ito, for the choir director, a psalm of the sons of Korah, clap your hands. Pumapalakpak ba tayo pag nagpupuri kay Lord? Clap your hands, all peoples. Kasama ba tayo doon? Tignan mo yung katabi, sabi mo, kasama ka. Mag-praise and worship ka. Ayan, ang sabi dito, shout to God with the voice of joy. Pag hindi mo alam yung lyrics, magpapuri ka, Lord, pinupuri kita, sinasamba kita. Iyahan mo na kahit magmukha kang ing-ing, pero nakita ng Lord yung puso mo. Amen. Ang sabi dito, clap your hands. Alam nyo ba, napatunayan ng siyensya, pag daw pumapalakpak, may blessing. Gusto nyo malaman? Ito mga blessing. Ito raw yung mga benefits ng pumapalakpak. Kaya ang Lord pala, pinapalakpak tayo eh. Health benefits of clapping hands, improve circulation. Pag daw palakpakan ng palakpak, clapping vigorously can stimulate blood flow to the hands and through the body and aiding Pag daw palakpakan ng palakpak, pansinin mo, yung talagang pumapalakpak kayo, masaya ka, talagang yung sirkulasyon ng dugo mo gumagalaw. Ano pa? Stress reduction. Minsan, darating kami dito, talaga mabigat ang dibdib ko. Tuloy yun. Tao rin naman ako eh. Pogi lang. Yung mga bata, may national anthem yung mga bata. Alam niyo yun, di ba? Yung pagkagising sa... Alam mo yun, si Sir Titas? Kumakanta kami, kakanta ako nun. Di ba? Ang mga kamay, iway, gaway, magpupuri. Ginagawa ko. Buong diba? Tapos, ang mga ibon, ginagawa ko rin. Alam niyo, pagkatapos ng kantang yun, okay na ako. Bakit? Kasi ang Lord, tatanggalin yung stress mo. Kaya pag ikaw stress, kumanta ka ng papuri sa Diyos. Huwag mong kakanta, gusto ko nang Huwag yun. May bitaw ka talaga. Huwag yun ha, huwag yun. Amen? Ano pa? Enhanced strength, nagpapalakas daw ng muscle. Sumukang pumalakpak, 1 oras. Tignan mo, sakit ng ganito mo. Totoo. Amen? Kaya kanina si Pastora, nagpe-praise and worship mag-isa eh. Hindi nyo narinig? Concert. Kami lang ni Sister Ditas nakarinig. At saka si Lord. Boost energy. Ayan, ito mga napatunayan na scientifico. Try nyo rin. Check nyo. The rhythmic motion of clapping can increase alertness and energy levels, making it a great pick-me-up during long meetings or lectures. Pag mga may meeting, anong gagawin minsan nung nagpapa-meeting o may lecture? O, palakpak tayo! Pagkapos malakpak, okay na. Di ba yung iba, pinapawagay-wagay pa? Kasi bakit? May mga veins yan eh. It circulates the blood flow. Improves coordination. Supports cognitive function. Ito na, ano na to may science behind. Ano pa? Enhanced immune function. Ito matindi. It enhanced immune function. Some studies suggest that activities like clapping may stimulate the lymphatic system. Ano yung lymphatic system?
Ito yung mga nerves mo, it will stimulate yung paglalabas ng mga enzymes para yung ano ba tawag dito? Enhanced system mas gumana. Pansinin niyo yung mga taong hindi pumapalakpak, hindi sumasayaw. Parang hindi sila healthy. Tingnan niyo yung mga nagsusumba. Sino nagsumba rito? May nagsumba na ba rito? Pagkatapos magsumba, ang sarap ng pakiramdam mo, di ba? Ganon din yung pagpalakpak. Di ba, isa sa pagsumba, nagpapalakpak, kasi jumping jack kayo. Pagkatapos nun, pawis na pawis ka, ang ganda ng pakiramdam mo. Ganon din sa pagpalakpak. Promote social connection and contribute to overall well-being. Naniniwala ba kayo dyan? Parang walang naniniwala. Ito maganda. Papalakpak tayo kay Lord. Kung talagang gusto niyong purihin ng Lord, palakpak lang malalaman kung talaga nagpupuri ba kayo. Okay lang ba? O sige, palakpak na tayo. Palakpak kay Lord ay yung palakpak nagpupuri. Palakpak na. Hindi ako makapalak. Yung palakpak ng pagpapala. Yung palakpak na napakatanggap ng blessing. Yung palakpak ng malusog. Yung palakpak humihina mga palakpak na anak ng Lord. Yung palakpak na tuwan-tuwa. Yung palakpak ng gising na gising. Yung palakpak na humihina na talaga yung mga palakpak ng anak ng Lord. 10, 9, 8, pahina ng pahina. 7, 6, 5, 4, 3, 2, yung pinakamalakpas. 1, amen. Oh, tignan mo yung katabi mo kung nagising. Gising, di ba? Tama. Tama yung sinabi, pumalakpak tayo para. Amen. O tanyo, gising kayo. Tama yung Bible. Sabi ko naman sa inyo, kaya nga Bible yan, basic instructions before leaving earth. Kung gusto mo na maayos na buhay, basahin mo yung Biblia. Amen? Pangalawa, obey God. Paano? Love yourself. Ito na. Ito na tayo. Una, purihin mo ang Diyos. Pangalawa, sundin mo ang Diyos, mahalin mo sarili mo. Paano? Sabi dito sa Mark 12:31, love yourself as your neighbor. Makikita kung paano mo tratuhin ang kapwa mo, kung paano mo mahalin ang sarili mo. Makikita mo kung paano ka magmahal, kung paano mo mahalin ang sarili mo. Halimbawa, sabi dito, paano ba mahalin ang sarili? Ingatan mo ito. Kasi ito ay temple of the Holy Spirit. Ano sabi sa Corinthians? Hindi ba ninyo alam na yung katawan ay templo ng Espiritu Santo? Tignan mo yung katabi mo. Nasa iyo ang Holy Spirit. Ngayon parang ayaw niyo maniwalang nasa kanya Holy Spirit. Anong Espiritu nandyan? Amen? Ipinagkaloob sa inyo ng Diyos, hindi niyo pag-aari ang iyong katawan o kalabitin mo, sabihin mo, hindi na sa iyo yan. Kaya ingatan mo yan. O, tamo? Ang sabi dito, please test your servants for 10 days, give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Yun ang sabi ni, di ba? Kasi nga, alam ni Daniel, hindi naman sa kanya yung katawan na yun eh. Kay Lord yun. Tingnan mo yung katabi mo, kung kay Lord niya yung katawan na yan. Kasi kung kay Lord yung katawan yan, maayos yan at malinis. Tingnan mo nga yung kuko. Sige na, dili, tingnan mo lang katabi. Tingnan mo yung kuko na katabi mo. O, tamo? Kasi kung katuko ng Lord yan, malinis yan. Amoyin mo. Tignan mo, baka hindi nag-Rexona na yan. No, tignan mo kung nag-toothbrush yan. Kasi kung kay Lord yan, nag-toothbrush yan. Oh, hindi daw eh. Amen, mag-ingat si Daniel sa katawan niya. Unang-una, dapat maging health conscious tayo on the food we eat. Tanong mo sa tabi mo, ano kinain mo kanina? Wala daw. Merong isa, sabi niya, mag-jowa, sabi niya. Grabe naman tong girl. Kita ko yung tinik. Kita yung tinik dito. Paano kaya sasabihin sa kanya hindi siya ma-offend? Sabi niya. Nakita sila umaga eh. Sabi niya, alam ko na. Sabi niya, sweetheart, ano? Siyempre, babae, mahimim eh. Huhulaan ko kinain niyo kagabi. Talaga? Ni-stock mo ko eh. Hindi. Pinost ko ba? Hindi ko nang pinost. Hindi. Basta hulaan ko. Sige nga, hulaan mo anong kinain ko kagabi. Kinain ko kagabi, isda. Kasi may tinik eh. Hindi naman eh. Ha? Nung umaga pa yun.
Hindi talaga nakakuha, hindi pa kumakain. Amen? So ingatan mo sa pagkain kinakain mo. Gulay, sila gulay at karne. Sabi sa Genesis, just as gave you the green plants, I now give you everything. Yes, God gave us everything to eat, pero hindi naman lahat beneficial. Kahapon, bumili kami ng ulam. Kasi pag bumili kami ng ulam, humingi kami ng sabaw, tama? Masarap eh. Binili namin kahapon? Sitaw at saka, ano binili natin? Nakalimutan na namin. Pork steak. May sabaw. Sarap, gusto yung sabaw eh. Nilaga. Alam niyo, nagsasandok pa lang kami ng kanin. Yung sabaw, puro sebo na. Sabi ko, papatayin pa tayo nito. Hindi namin kinain. Amen. Ingatan nyo. Isipin nyo. Kumain kayo ng bulalo. Kaya sabaw na lang. Sabaw, sarap. Init to, di ba? Yung iba ganito, ilalagay sa kanin, di ba? Pagkakain niya, okay, wala na eh. Masarap eh. Iinom ng malamig na tubig. Tama, hindi. Iba nga soft drinks pag may budget eh. Kumain ka ng masebo, iinom ka ng malamig, barado ang bituka mo. Tama, science proves it. Subukan mo yung sebo, lagay mo sa rep. Yung mantika, lagay mo sa rep. Tulog yan. Ganun ang ginagawa natin. Kumakain tayo ng sebo, pinapatulog agad natin. Kasi uminom tayo ng malamig. Totoo naman malamig pagkakain. Masarap uminom ng malamig, pagkainom ng mainit na sabaw, di ba? Mali. Iwasan. Kami, ginagawa namin, warm water na lang. Then after that, nag-green tea kami. Malamig, malamig na tubig. Huwag malamig, iwasan. Ano ba sabi dito? To eat the meat roasted over fire along with bitter herbs and bread made without yeast. Talaga niro-roast nila, niluluto nila ng mabuti yung karne. Huwag naman kayo magluluto ng hap-hap na Kasi nandun pa yung dugo nun, di ba? Binawalan tayo sa dugo. Bakit binawal ang dugo? Unang-una, lahat ng dumi ng katawan nasa dugo. Kung kayang iwasan na dinuguan, iwasan. Kung hindi naman okay lang, pag-pray. Kaya lang, ingat tayo. Mataas sa uric acid ang dugo. Amen? Kung mahal mo ang katawan mo, gusto mo maging 50, 60, 70 years old na malusog, ngayon palang ingatan mo. Naging bata rin kami. Lahat yata ng bawal ginawa namin. Pagdating mo ng 40, kaya pala, alam nyo na patunayan ko, sino ng mga 40 dito? Pataas. Taas yung kamay. Mga 40 pataas. Yung mga 40. Papalang tayo lang talaga, pastor, magkaklase rito. Kaya ang sinasabi nila, life begins at 40, kasi doon lalabas ang sakit. Di ba may kasabihan, life begins at 40? Pagdating mo ng 40, dyan lalabas ang sakit. Ano ginagawa pag kumakain? Ang katawan, parang alkansya yan. Kung anong nilagay mo ng nilagay, karne, dito, dinuguan, ano pa ba, yung mga sisig, fishbowl, yung mga junk foods, mantika, after 40 mo, lalabas yan, mataas ang high blood sugar kasi lakas ng kanin. Ano pa? Mataas ang kolesterol kasi ang hilig sa prito. Pilipino, mahilig sa prito. Tama? Lalo na pag madali ang luto. Pati mga bata, ano kinakain niya lagi? Fried chicken, bacon, hotdog, salami, puro prito, tosino, langgunisa, tapa. Lahat yung prito. Lahat yun. Hindi ko sinasabing wag make it sabi nga nila moderate. Balansehin, pakainin ng gulay. Minsan nga, mas okay lang, laga-laga lang. Yung walang mantika, laga lang talaga. Hindi ko kayo binabawalan. Don't get me wrong. Mahal ko kayo. Sinasabi ko. Kasi kami, naranasan na namin eh. Kaya ngayon, talagang iwas kami. Kaya nga sa akin, blessing yung nagkasakit ako eh. Bakit? 78 na yung timbang ko eh. Ngayon, 68 na lang yata. Kasi talagang bawas kami sa pagkain. Yung kanin, yung dalawang gatang, kaming dalawa lang. Smorgasbord kami ito pag kumain eh. Ngayon, sangkap, okay na ako. Minsan brown rice pa. Amen? Physically, rest properly. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo kung may black eye na. Black eye. Ano tawag doon yung? Eye bag. Tingnan mo yung katabi mo, may eye bag na. Kapapanood ng Korean novela yan. Ayun, ang Lord mabuti. Tama Genesis pa lang, and there was evening, and there was morning. Ano na una? Gabi, umaga? Bakit? Ano ginagawa sabi? Matulog, magtrabaho. Matulog. Inuna ng Lord ang pahinga. Kasi gusto ng Lord, nagpapahinga tayo. Nagpapahinga ng maayos. Yung iba,
sa gabi nanonood, tapos nagawaing bahay. Bawa yung lalo na Korean novela eh. Kasi nangyari rin sa akin to, no Squid Games, maganda pala yun. Isa lang, dalawa, tatlo, kinabukasan, alas 2 na. Gigising na ako 3:30. Nangyari sa akin. Nangyari ba sa inyo yun? Kapapanood, madaling araw na pala. Amen? Rest properly, matulog, napakasarap ng natutulog. Naalala ko nung bata ako, pinapatulog kami ng tanghali. Kayo ba pinapatulog ng tanghali? Tayo na naman yata, pastor lang pinapatulog ng panghali. Palagay ko hindi tayo natulog, di tayo tumangkad pareho eh. Yung sarap pala nung pinapatulog. Ngayon sa trabaho, gusto ko matulog ng tanghali, kaya lang hindi na pwede. Okay, si Brad Emmanuel, natutulog lang. Hindi pwede na eh. Kasi nagtatrabaho, kaya mga bata, pag pinapatulog, matulog para sa inyo yan. Amen o pa? 6 days you shall labor, 1 day you will rest. Huwag yung gawing hanggang 7 day nagtatrabaho. Pastor, kailangan eh. Give your body a rest. Ang makina nga nasisira eh. Tama? Tricycle ba nasisira? Makina na yan, bakal na yan. Tinesting na yan sa Japan. Japan pa yan, di ba mga? Pero nasisira pa rin yan. Katawan mo pa kaya? Tignan mo yung katabi mo kung may sira na katawan. Amen. Rest prop. Kung mahal mo katawan mo, ingatan mo. Ano pa? Rest mentally. Ayaw ni Lord nang nai-stress ka. Tignan mo katabi mo kung na-stress na yan. Ayan come to me all of your weary and burden. Pag may stress ka, lumapit ka kay Lord. Pag may pinagdadaanan ka, lapit ka kay Lord. Huwag ka sa Bombay kumakapit. Sabi nila, ang tao nagigipit sa Bombay, kumakapit. Tanyo, alam nyo, huwag kay Lord kayo lumapit. Yung iba naman, saan kumakapit? Sa patalim, yun na mas matindi. Yung iba, sa bilyarika. Amen? Pag kay Lord lumapit. Ano pa? Do not be anxious about anything. Ito, lagi natin pinag-aralan. But instead, in every prayer, in every situation, pray. Ipag-pray mo kailangan mo dahil ayaw ng Lord na na-stress tayo. Amen? And the peace of God. Sabi ko lagi, naalala nyo, may series tayo, ang mahal ng kapayapaan. Mahal ng kapayapaan ng tao. Mahal. Meron kaming kilala, nagkaroon siya ng cancer sa dugo. Cancer sa dugo. Talagang, buti na lang talaga, awan ng Diyos, mayaman to. Stage 3 agad nung nalaman. At itong taon to, siya, health conscious. Talagang nag-exercise, kinakain niya lahat ng, vegetarian pa. Kaya lang, talagang dumating yung time na nagka-cancer sa dugo, leukemia, stage 3 agad. Hinto sa trabaho, lahat ng ari-arian na benta. Mayaman. Pero after 1 year, dahil sa biyaya ng Lord, gumaling. Magkano naubos? 10 million lang naman. Ubus ang ari-arian niya. Pero ngayon, okay na siya. Tatrabaho na siya ulit. Ubus ang ari-arian niya. May 10 million ka. Meron si Lord mayaman. Kaya kung ikaw malusog, kung ikaw nakakapagtrabaho pa ng maayos, pasalamat ka. Kasi wala kang leukemia. Ang dami may cancer, ikaw wala. Pinagpala ka. Yung iba bata pa may cancer na. Totoo. Merong isang bata, 15 years old, mamamatay na. Alam niyo bakit? Kasi yung magulang, makinig mga magulang, alam niyo pinakain? Soft drinks at potato chips at saka hotdog. Kasi yung bata ayaw kumain ng iba, yun lang. 15 years old, mamamatay na. Yung mga anak niyo, pakainin niyo ng tama. Amen? And then, sabi sa 1 Timothy 4:8, physical training is, nag-e-exercise ka ba? Ayan na. Magsumba-sumba lang kayo. Okay na yan. At least yung gumagalaw-galaw yung katawan niyo. Huwag naman puro ito lang ang nag-exercise. Mga nanay, huwag ito puro nag-exercise. Yung buong katawan naman exercise. Kasi gusto ng Lord. Sino gusto rito magamit ng matagal ng Diyos? Magsabi ng amen. Ingatan yung sarili. Kasi paano ka magamit ng Lord kung wala ka na? Tapos nakita kayo ni Lord, anak, ba't nandito ka? Kala ko ba gusto magamit ng matagal? Lagi po ako kumakain sa Jollibee, mix and match. Nagkasakit. Hindi ko sinisiraan ng mga restaurant at fast food, pero alam niyo ba kung ano pinanluluto nila? Yung mantika. Tayo nakakailang palit lang ng mantika, di ba? Lalo na mga fried foods. Ang mga Pilipino, maano sa mantika yan. Hindi niyo alam kung pinaglulutoan ng fried chicken, ang sarap. Hindi niyo alam, 1 linggo na pala yung mantika. Ang dumi ng nasa mantika.
Amen. So, ingat. Hindi ko kayo binabawalan, utitin ko nagpapaalala lang dahil mahal namin kayo. Amen? Ano pa? Cleanliness. O, tingnan mo ako, nag-toothbrush talaga yung katabi mo. Nasa Bible yan. O, pakinggan natin, basahin ninyo. Basahin natin, Deuteronomy 23:12. Maglaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin yung palikuran. Kasi noong time noon, walang banyo ang mga bahay. Ang sabi ng Diyos, maglagay kayo ng banyo sa labas. Hindi kasi pwedeng pumupo sa loob ng bahay. Sino gusto pumupo sa loob ng bahay? Ngayon may CR na tayo. Malinis ba yung banyo nyo? Tanong malinis ba yung banyo nyo? Maglagay kayo ng paliguran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod sa inyong mga sandata. Kasi they're on war. Kaya dala-dala nila yung kanilang sibat. Pero sabi, magdala kayo ng kahoy. Para saan yung kahoy? Pamunas ng puwet. Bakit? Kasi nga, uupulan talaga sila sa buhangin Pagkaano sila? Lagi naman kamay ang gano'n nila, pamumunas nila. Sinabi pa ng Lord, magdala kayo ng kahoy. Diba? Sa pagtapon ninyo ng nyong, pag yung dumumi ka, tapunan mo. Para pag nag-ihi ka sa buhusan mo. Sinabi ng Lord yan, Buti pa nga yung mga pusa, tinatabunan nila yung pupo nila. Minsan yung tao, pag ihi sa CR ng mga mall, hindi binubuhusan pipindutin na lang. Ito pa nakita ko don't get me wrong, pati sa mga nanonood. Di ba alam niyo yung CR, di ba? Yung iba doon nag-ihi sa urinal. Tama? Di ba meron yung underliner, yung tinataas ganon? Nilalagay yun pag bububo ka. Usapang cleanliness tayo, don't get me offended. Ang ginagawa ng ibang umiihi kasi walang urinal, di ba yung lalaki gano'n lang, umiihi na, yung may urinal. Iihi sa toilet bowl. Nakababa yun. Iihi sila doon. Manong itaas yun? Tapos, hindi na nila hugasan yun. Bahala na kayo dyan. Meron na maglilinis niyan. It reflects your personality. Ayaw ng Lord marumi tayo. Ayaw ng Lord dugyot tayo. Tignan mo yung katabi mo kung malinis siya. Dali, tignan mo. Maganda ba yan? Gwapo ba yan? Amen, pastor! Sa bahay, alam mo, sino yan? Sabi ko nga sa inyo, sa ipin pa lang, makikita na yan. Hindi na nagngitian. Sino malakas? Sinabi ng Lord yan. Bakit natin pinag-aaralan to? Kasi nasa Bible, naglilibot ang Panginoong Yahweh sa inyong kampo upang ligtas sa kaaway na sila'y pinulupig sa iyo. Kailangan manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Noon may kampo, ngayon mayroong bahay. Tinitignan ng Lord ang bahay natin. Dumating si Lord sa bahay natin ngayon, maganda ba? Malinis ba? Di ba tayo mga Pilipino, pag may darating na basita, naglilinis ng bahay? Tama? Tapos yung gagamitin pa nating mga plato, yung talagang kubyertos. Pag tayo lang, plastic lang yan Pag sila, yung mga glass. Tapos, papalitan yung mga kobrekama, yung sa sofa, papalitan niya, anak, maglinis tayo, darating yung tita mo, lola mo Kung si Lord ang dumating sa bahay nyo, pag uwi nyo, kasama nyo si Lord, maayos ba yung bahay natin? Naayos ba yung mga kumot? O kanina, bahala na kayo dyan, nagmamadali si pastor. Iwan na yan. Paano kung naglilibot si Lord ngayon? Manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi. Delikado pala to. Pag hindi raw malinis ang bahay. Kaya nga ito sa mga binatang dalaga. Pag may boyfriend o girlfriend na kayo, kinakausap ko si Dean at saka si mga bata. Pag manliligaw kayo, tignan niyo yung bahay na nililigawan niyo. Tignan nyo rin kung paano nila tatratuhin ang magulang nyo at yung magulang nila. Minsan kasi ganito yung nililigaw, napasok tayo bigla. Kasi kasama to sa cleanliness Maayos tinatrato yung nanay mo kasi nanliligaw siya sa'yo. Paano niya tratuhin yung nanay niya kaya? Yung tatay niya kaya? Yung kapatid niya kaya? Paano kaya siya pag sa loob na ng bahay niya? Kaya may boyfriend at girlfriend na kayo, bigla kang pumunta, sorpresahin mo. Makikita mo itsura niya sa bahay niya kung malinis pa siya. Minsan, pag nagde-date kayo, ang pogi, talaga nakaganyan. Yung babae, talaga nakasyanin. Ginaganon yung buhok. Inahatak yung ginaganon. O, pinaplantya pa, talagang straight na straight. Pagdating, punta ka doon, mga alas 6, di niya alam. Andiyan po si Lorena. Lorena! Pag-machine niya ba yan?
Ito, ganun-ganun yung buko. Ikaw pala. Amen? Puntahan nyo sa bahay para mag-aalaman. Amen? Iba kasi pinakikita sa labas, pinakikita sa loob. Tip ko lang yan. Okay? Psalms 4:8, In peace I will lie you down to sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety. Sleep properly. Pinapatulog tayo ng Lord. Ito, iba. Pati gabi, ginagawang umaga kasi gustong magtrabaho at kumita. Tama? Yung iba, nagsa-sideline sa gabi kung ano-ano binibenta online. Yung iba naman, mga kung ano-anong trabaho sa gabi. Ano sabi ng Lord sa Psalms 127:2? In vain you rise up early and stay up late. Maaga kang gumigising, natutulog ka ng gabi. Toiling for food to eat. Sabi niya kasi nagsisikap ka. Tama. Pero ano sabi ng Lord? For He grants sleep to those who loves. Matulog ka ng oras kasi pag tulog ka, ang Lord, binibigyan ka ng kanyang blessing. Ang anak ng Lord, kahit tulog, may blessing na dumarating. Amen? Huwag mong pagurin ng sarili mo kasi temple of the Holy Spirit yan. Kung mahal mo ang sarili mo at mahal mo ang Diyos, iingatan mo yan. Amen? The early bird catches the early worm. Tanyo nga, yung bakit nakakahuli daw ng maaga yung mga ibon? Kasi maaga sila gumigising. Pastor, yung worm maaga rin naman gumising. Hindi, maaga gumising yun. Matutulog pa lang yun. Kung mga ganyan-ganyan, lasing eh. Di ba? Sila patulog pa lang, kaya nahuli sila. Yung ibon, bagong gising. Yung bulate, hindi. Pauwi pa lang, kaya nahuli. Lasing ka mo, ganun-ganun magdala. Amen? Iba, masama na tingin sa akin. Kanina ka pa naninira, pastor. Hindi po ako, salita po ng Lord yan. Ayan ba, take care of your body. Sabi ito, pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Ayan, mag-enjoy ka rin. Hindi puro ipon. Oops, yung sinabi mo mag-ipon mag-enjoy ka rin sa sahod mo. Kainin nyo rin yung gusto nyo. Pero wag naman masama. Hindi naman masama kumain sa fast food, hindi naman masama kumain ng steak sa Kenny Rogers. Hindi masama yun. Basta ilagay nyo lang sa lugar. Amen. Hindi masama mag-enjoy. Kumuha kayo ng porsyento doon sa iniipon-ipon mong pamatrikula ng anak mo para mag-enjoy. Mag-bonding din kayo. Natatanggal ang stress niyan pag nagbabanding. Amen? Kagaya ngayon, maaga tayo mag-ball kayo. Sagutin nyo. Amen? Huwag kayong manghinawa. Ito pa, makinig. Huwag kayong manghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, hindi maglagay ng tato. Ako siya. Ayaw ng Lord na may tato. May nagtanong sa isang pastor, Pastor, okay lang ba magtato? Kasi ngayon fashion na ang tato eh. Ang sabi ng pastor, nakaka-glorify ba yan kay Lord? Kasi kung nakaka-glorify yun, magtato ka buong katawan mo. Ngayon kung hindi ka nag-glorify, wag na. At may verse na sinabi, wag maglagay ng tato. Amen? Yung mga bata dyan, huwag nyo nang pangarapin. May merong namamatay sa tato. Oo. Minsan yung needle na ginamit sa inyo, ginamit pala sa may AIDS. Hindi naman nadidisinfect yun eh. Naalala nyo noon, may isang dalaga, nagpabunot lang ng ipit, pag uwi may AIDS na. Kasi yung palang ginamit pambunot, ang binunutan yung nauna sa kanya, dahil ang haba ng pila, may AIDS. Yung dugo napasa. Totoo story ako sa Amerika nung nandun ako. Talagang tulog sila. Si Pastora gising. Amen? Nagka-AIDS talaga siya. Wala pa siyang kamalay-malay sa mga bagay niyo. Nagka-AIDS. Totoo yun. Paano ko sa tato? Di ba pinipierce din yung body niya, pinuputas-putas. Dugo yan eh. Kung yun, naitato sa may AIDS. Di ba nagka-AIDS ka? Iniingatan lang tayo ng Lord. At huling-huli, pag may problema ka, let go, and let God. Ano sabi rito? Cast all your cares upon Him because He cares for you. Ibigay natin kay Lord lahat ng problema. Tingnan mo katabi mo kung may problema yan. Ibigay natin kay Lord. Huwag sa akin alam niyo paano hulihin ang unggoy? Huwag niyo akong tignan. ang mga hunter daw, naglalagay ng malaking jar na may saging sa loob. Kaya lang, maliit lang daw yung totoo, naglalagay siya ng maliit na butas. Ngayon, pag may unggoy na nakakuha nun, nakita niya yung saging, kukunin niya yun. Ang problema, hindi niya may aangat yung kamay niya hanggat hindi niya binabatawan yun. Alam niyo, hindi niya talaga bibitawan yun kasi gusto niya makakawala. Ang problema, nakasarado to. Kasi pag ginanya niya, makakalabas siya. May hawak, hindi siya makalabas. Totoo to. Ano nangyari? Nahuli siya. Kasi ayaw niyang i-let go. Ikaw kapatid, ano yung pinapalet go ng Lord sa'yo ngayon? Huwag kang parang maging unggoy. Kasi pag hindi mo nilet go sa Kanya yan, mahuhuli ka ng kalaban. Amen?
So let go. Whatever it is, let go to God. Let go of all your baggage. Kung mahal ang sarili, ingatan ang katawan. And then lastly, mag-depend kay Lord. Una, ano yung una natin? Glorify God. Pangalawa, obey God. Take care of yourself. Take care of your body. And pangatlo, ang depende kay Lord, hindi sa atin. Magaling, oo, pero ang Lord na nagbigay yan. Sabi dito, Daniel 6:15, May God whom you serve continually rescue you. Sabi yan nung hari kay Daniel, nung nando siya sa bunganga, nando siya sa kulungan ng milyon. Kasi alam nung hari na ito'y nagtitiwala sa Diyos. Tayo ba? Nagtitiwala ba tayo kay Lord? Sabi kanina, praise the Lord, nagbangga sa devotion. Proverbs 3:5 and 6, kanina, tama? Ano sabi? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him and He will make your path straight. Ano problema? Ano utang mo? Ano kailangan mo? Alam ng Lord yan. Amen? Anong silbi ng pagiging Diyos ng Lord kung hindi niya alam ang problema mo? Ulitin ko Anong saysay ng pagiging Lord? Lord, sorry, wala akong ibig sabihin ko. Anong saysay ng pagiging omnipotent, omniscient, omnipresent ng Lord kung pababayaan niya lang tayo? Amen? Kaya sa Diyos, kasi mayroon siyang say sa buhay natin. Amen? Kalabatin mo yung katabi mo, may say si Lord sa buhay mo. Kaya magdepende tayo kay Lord. Yan, may God send His angel to shut the mouth of the lions. Kasi bakit? May say ang Lord sa buhay mo. Amen? Kaya huwag kang mag-worry. Sabi dito, ganun din si Shadrach, Meshach, and Abednego. Diba? Sabi nila rito, nung ipapasok sila sa pugon kasi ayaw nilang mag-bow doon sa rebulto. Sabi dito, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we thrown into the blazing fire, the God we serve is able to deliver us. At yung Diyos na pinagsisilbihan natin, kaya tayong ligtas sa problema natin. Amen? Yung Diyos na pinagsisilbihan sa natin, kayang i-provide yung kailangan natin ngayon. Amen? Ang totoong problema lang mo lang naman talaga para sa ngayon. Pastor, may utang ako bukas. Bahala si Lord bukas. Ang problema mo lang ngayon yung ngayon. O tanong. Yung para lang ngayon huwag yung mga due date na madarating Ano ang problema mo today? Today. May bayarin ka ba today? Wala. May pagkain ka na ba today? Meron. May kagalakan ka ba today? Kompleto ka na today. Ang problema mo para bukas yan. O para next month yan. Huwag mo problemahin. Nauna na si Lord. Amen? Ang problema lang natin today. Kaya napansin niyo yung prayer, give us this daily bread. Pag meron ka na ngayon, at sigurado ako meron kay mamaya nun, kasi may insimada kayo. May daily bread ka na. Huwag mo munang problemahin yung bukas. Ano sabi sa 1 Corinthians? Sa Corinthians, sabi niya, yung problema mo ang magbibigay ng daan para masolusyonan. Diba? Sabi niya, ang Lord ang magbibigay ng daan para masolusyonan yung problema. Amen? Psalms 1:12, I lift my eyes to the mountains. Where does my help comes from? My help comes from. Ano mo katabi mo? Kanina nang gagaling ang tulong mo? Sa Bombay ba? Kay kapitan ba? Kay nanay ba? Kay tatay ba? Kay kuya ba na nasa abroad? My help comes from the Lord. Amen? Second Chronicles, kanina lang ito nireveal ng Lord sa akin. For the eyes of the Lord range throughout the earth. Ang mata raw ng Lord nasa buong mundo. Ano raw tinitignan niya? To strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Ang mata ng Diyos nasa buong mundo. Tinitignan niya lahat tayo. Tinitignan nahat na nangyayari sa atin. At yung mata niya, pinalalakas ang mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kalimutin mo yung katabi mo, sabi mo, may problema ka ba? Nakikita ng Lord yan. Siya bahala dyan. Amen? Ano sabi rito? Pinalalakas ni Lord ang taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Ang tanong, where does your help comes from? Kanina nang gagaling ang tulong natin? Kay Lord. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Nagising pa yun. Amen? Okay, summary. Ano yung unang-una para ingatan ng ating sarili? Number 1, Lord. Tinapos mo agad natin dito. Glorify God. Ano yung number 2? Obey. Ano yung uli? Depend. Ano raw nagawin natin para ayusin ang ating sarili? Mahalin sa ating sarili?
Focus on God. Kung mahal mo ang Diyos, mas mahal mo ang sarili mo, mahalin mo ang Diyos. Wala nang iba. Kasi pag sa Diyos mo lang matatagpuan ang kapayapaan ng buhay mo. Amen? Dapat sa Diyos ang laging una, ang Diyos ang laging tinitignan. Amen? Dahil ang ating say, ang ating buhay, nasa Diyos lamang nakasalalay. Amen? Dahil in the beginning, God. In the beginning, God. Nilinawa niya ang lahat. In the beginning, God. Si Lord pa rin. Amen. May tanong ako, sino gusto ng 100? Sino gusto ng 100? Ayan. So, Totoo, si James, nagtaas ng kamay. Gusto nyo na. Pag nilukot ko to, James, gusto mo pa rin? Pag tinapakan ko yan, gusto mo pa rin? Duduruan ko to, gusto mo pa rin? Kasi bakit? Di naman nagbabalyo nito, di ba? Ganun tayo. Magka-problema ka man, daanan ka man ng dilubyo at bagyo, hindi nagbabago yung blessing ko. Kasi yung blessing mo nasa kay Lord. Amen? O anak, sa'yo na to. Oh, ikaw lang nang hingi. Wala, iba ayaw eh. Oh. Naduraan ko lang yan ha. Hugasan mo. Amen? Oh, palakpakan natin Panginoon. Makakatayo na po tayo. Tayo manalangin. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, Lord, salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong kanintingan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Pinakilala mo sa amin, tinuro mo sa amin kung paano po namin tamang mahalin ang aming sarili. Ito ay mag-focus lang sa iyo. Na to glorify you, to obey you, how to love ourselves. Naingatan namin ito because this is the temple of the Holy Spirit. And this is your body, O Lord, na dapat bigyan namin ng sapat na tulog, kumain ng tama, mag-exercise, tanggalin ng stress, ibigay sa iyo, at magkaroon ng kapayapaan sa iyo. Thank you, Lord, and you teach us to let go of everything that would be our baggage dahil mahal mo naman kami. At Lord, salamat sa pagmamahal na yan, kaya kami nakakatayo, kaya kami nakakilos dahil lamang sa iyo. And Lord, teach us to depend on you 100% of our lives. Salamat po, and I pray, Lord, ano man yung pinagdadaan ng aking mga kapatid, tulungan mo kami lahat na magtiwala sa iyo, tumingin sa iyo, at sa iyo lamang magpapasalamat. Sapagkat alam namin, sinagot mo na ang lahat ng aming panalangin. Salamat po. Ito sa dalangin namin in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.